our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung ating mga tropa na nasa loob, si Brother Fred TV at si Brother Nash mga kapatid sa TikTok. At we are live mga kapatid dahil meron tayong
ambush debate na magaganap ngayon. Ang topic natin ay patutunayan na ang ginawang rebulto ng mga Katoliko ay naaayon sa Biblia. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang ginawang rebulto ng mga Katoliko ay naaayon sa Biblia. So affirmative natin dito si Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church at negative naman si Brother Samuel Tahuda mga kapatid ng MCGU. At sa ating setup ng debate, syempre meron tayong 10 minutes sa presentation mga kapatid, 7 minutes sa pagtatanong, at meron din tayong 10 minutes na rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative mga kapatid. Sa ating set up ng rules ng debate mga kapatid, meron tayong limit sa pagsagot. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question mga kapatid. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo, hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag. Ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3 natin mga kapatid, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataon na magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan kung ang tanong ay saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng chapter and verse. At kung ang sagot niya ay wala, tinatanggap pa din yan as a valid answer. Rule number 5 natin sa limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first course examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan or mga ganitong kahulugan mga kapatid, ay i-automatic next question yan. At sa rebuttal, pwede na itanong ang lahat doon, either inilatag or hindi inilatag. So rule number 6 natin, dalawang warning galing sa akin ay may parusa yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, gaya ng hugis ng katawan or laki ng something mga kapatid. So hindi ko papayagang mabanggit yan. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero merong mga salita na pinapayagan ko mga kapatid, gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question mga kapatid, maaring sumagot, matanong itong mga ganitong tanong, ngunit pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nag-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. At kung hindi naman ay i-end na natin ang ating live. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng mga bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At naka-live tayo sa Facebook mga kapatid. Kasama natin ang ating mga streamer ngayon sa TikTok at sa iba pang mga live stream. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sang-ayon bro. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro. Okay. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, hindi nakakilala. At
ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali ngayon? So, unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka, kapatid. Salamat, Brother Rasha, at salamat din sa mga aking katunggali, si Brother Samuel Tahuda at yung mga kasama ko ngayon, si Uncle Fred TV at Nash Benavides. Ako nga pala si Brother Boy Letra sa side ng Roman Catholic Church. Sana marami kayong matutunan sa magaganap na debate na ito patungkol sa mga banal na imahe. Sana marami kayong kasi rin to, isang issue. Sa amin mababaw to, pero sa mga baguhan, ito isa sa ikinakatisod nila. So sana makatulong ako sa inyo, paki-share sa lahat ng tao na nangangailangan ng mga kasagutan, no? At ang topic ngayon ay patutunayan ko na ang mga imahe na nasa Catholic Church o Roman Catholic Church ay kinasihan ng Diyos at ito'y naaayon sa Biblia. So Biblia po ang request ng ating katunggali, isang Bible believer to no? Isang Kristiyano rin sa non-Catholic. So sana marami kayong matutunan, guys. Yun lang, Uncle. Okay, at syempre, pakilala din natin yung tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Yes, good evening po sa lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGO, Members of the Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala na hindi po tayo gumawa ng anumang larawan, inanyuan, o mga rebulto na katulad ng ginagawa ng Katoliko, at lalong hindi po natin dapat yan luhuran. So yan po yung ipapakita natin sa inyo sa gabi pong ito gamit po ang ating Biblia. Sige. Okay, mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. You can tag your friends, mga kapatid, dahil mamaya magbabasa ako ng mga iilang comment kung ano yung tingin nyo sa nagaganap na debate, mga kapatid. So, ito na nga. Sisimulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang ginawang rebulto ng mga Katoliko ay naaayon sa Biblia. Brother Boy Letra ng Catholic, your time start now. Alright, so patutunayan na kagad natin. Unang-una dyan, syempre, ang imahe ng ating Panginoong Jesucristo, ito ba ay nasa Biblia? Pati na rin po yung pagluhod, no? Kasasabi lang ng ating kapatid, no? Letra por letra. Ito yung magandang twist dito, no? So, basahin natin dito sa kay Prophet Isaiah. Si Isaiah kasi paborito ko to. Isa sa direktang nagpro-prophecy about sa New Testament, no? Si Prophet Isaiah talaga yung pinakamalinaw na may mga propesya patungkol kay Kristo, Santa Maria, sa church na kanyang itatatag. Dito sa Isaiah 19:20-21, sabi dito, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Sa araw daw na yon, merong prophecies of future sa lugar ng Egypt, no? Sa Egypt, future talaga to kasi sa Old Testament hindi naman pwedeng makipagtipan ang Diyos sa Egypt dahil si Kristo ang susi doon, no? Si Kristo ang daan at sa pagkakasala ng mga Hudyo at ng mga nagpapako sa kanya, yung mga nagkasala sa kanya, doon pa lang magkakaroon ng kasaganaan at pagpapala sa mga Hintil. Roma 11:11-12. So tuloy natin to, no? Sa Egypt daw, sa future event, no, in that day, magkakaroon doon ng altar. At ano pa, monumento ng Panginoon sa mga hangganan. Pag dinila natin to sa wikang Hebrew, yung monumento, ito makikita natin, no, maksiba. Ano nakalagay dito? Standing stone image. Nakatayong larawang bato. Yun yung kanyang usage, no? Kaya tinawag na monumento. Ayan, no? Standing stone image or sacred pillar. Banal na haligi, no? Ano sabi dito? No, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon in the land of Egypt, sa lugar ng Ehipto, sa lupain ng Ehipto. For they shall cry to the Lord because of the oppressor, he shall send them a savior and defender to deliver them. Pag ikaw daw ay iiyak sa harapan at sa lugar kung saan may altar at nakatayong larawang bato o rewulto, padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. And the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Siyempre, larawan yan. Alangan namang hindi mo makilala, no? Kaya nga ang tunay ng mga Kristiyano, mahalaga talaga ang imahe ni Kristo. Actually, doktrina namin yan, no? Imago Christi sa Latin, no? Pag sinabing Imago Christi, ang larawan ni Kristo, no? Ano pa sabi dito? Pagkatapos makilala, in that day. So, doon nila makikilala, no? Sa araw na yaon.
Kasi nga, yun ay patotoo, no? Sa talatang 20. At yung pagluhod na sinasabi ni Sam na hindi daw nila ginagawa, and they shall worship Him with sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them. Ang linaw mo, sila daw ay mag-worship, no? Mag-worship saan? No? Siyempre, sa may altar at imahe, alangan naman lalayo ka dun, no? Ano, para saan ba yung altar, no? At imahe, no? Ngayon, ang sasabihin ng mga ano ng mga kalaban ng imahe ni Kristo hindi naman mahalaga ang imahe ni Kristo kasi ang mahalaga diyan yung aral. Ay hindi po, aral din po ang imahe ni Kristo, no? Kaya nga merong imago Christi, no? Bakit po mahalaga ang imahe natin Panginoong Kristo? Kasi siya po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The image of the invisible God, Colossus 1:15. No? At ito po ang ating hangarin, no? Ang makita ang Diyos. Ito yun po ang pangako dun sa Revelation 22 verse 4. Kaya nga ang sabi ni Felipe, di ba, dun sa John 14 verse 8 to 9, no? Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at malulubos na ang aming kaligayahan, masisiyahan na kami. Sabi ni Kristo, kay tagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo ba ako nakikita, ang nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So mahalaga talaga ang imahe ng ating Panginoong Kristo, di ba? Kaya nga iyon ang hangarin ng isang tao, no? Ang makita ang Diyos, no? Dito sa Salmo 17 talatang 15, no? John 14 verse 8 to 9. Kaya nga ang imahe ni Kristo, no? Iyan ang katuparan dito sa Isaiah 19:19, 20:21. Parallel dito, letra por letra, ikalawang Kronika 7:14. Kung kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking mukha. Saan yung mukha? O ikalawang Korinto 4 talatang 6, sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun ang ayaw ng mga protestante. Yung ayaw ng mga protestante na asamin natin at makita natin ang mukha ni Kristo, no? Yun ang gusto ng diablo pati ng mga protestante, ikalawang Korinto 4 talatang 4, no? Basahin natin kasi ang gusto ng diablo, no, ilayo tayo sa pagnanasa na makita natin ang Diyos. Sabi ng letra por letra dito, basahin din natin, no, daming talata dito, kaya mahirapan, kaya alanganin ako pag magpe-presentation, yung presentation na mga Excel, mabilis ako sumitas eh. Sabi dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos sa sanlibutan, ito ang pag-iisip, kasama lahat ng protestante, ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos si Kristo. Sa talatang 6, no, ang pagkakilala, liwanag na pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo, letra por letra. Kaya nga si Kristo ang paunang palasa ng pangako sa atin sa Diyos sa Revelation 22 verse 4. Ano sa mabasa yan, no? Sa unang Korinto 15 talatang 20-23, siya yung unang palasa, no? At ang katuparan niya ng fulfillment niya, Revelation 22 verse 4. Kaya kung mga protestante, mga iglesia, lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano, kawawa kayo eh. Naawa ko sa inyo kasi hindi nyo nalalasahan, wala kayong unang palasas ng paraiso. Ano bang meron sa paraiso? Bakit ba tinawag na paraiso ang paraiso? Kasi doon yung fulfillment ng ating kaligayahan, doblado nga yan eh, no? Sa kalagayan pa nila Adan at Eva, doble yan eh. Kasi tinamo, basahin natin to. Revelation 22 verse 4. Ito talaga yan, no? Mahalaga talaga yung imahe. Sabi dito, na makikita ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan na nakasusulat sa kanilang mga noo. Ayun yun eh. 'Di ba? Ang makita mo ang Diyos, ang asamin mo makita ang Diyos. At yun ang paunang panglasa si Kristo. Ngayon, yung imahe niya, saan nakapreserve? Sa templo, sa bahay ng Diyos, awit 27 verse 4, letra por letra. No, akatuparan, Isaiah 19:19, 20-21, kung saan doon kayo mag-worship sa loob ng templo na may altar. Para saan ba yung altar? Natural, kagamitan niya sa pagsamba. 'Di ba sa Hebrews 10, Hebrews 9, alangan naman diyan ka kakain, diyan ka tatambay. Ang altar ginagamit pag magwo-worship ka, pero hindi mo i-worship yung altar. At yun po, yung imahe ni Kristo, yun po ay altar. Altar yun talaga, doon kaluluhod. Anong gagawin mo doon? Revelation, Isaiah 19:19, 20-21. Doon nga inalay si Kristo sa krus. Yun nga yung altar namin, nakapako si Kristo sa krus. Tapos yung sa baba, yung altar din sa baba na lamesa, yun yung kanyang himlayan. So ano ba yung altar? Isaiah 19:19, 20-21, patotoo at tanda sa Panginoon.
At sa anong gagawin, anong mangyayari pag meron ng ganun. At makikilala natin ang Panginoon at kikilalanin din tayo ng Panginoon letra por letra. No? So Sam, tutulan mo lahat yan. Kung kaya mo, letra por letra yan. No? So, ilang minuto pa, Ken? 2 minutes pa, mahaba pa. O, dagdagan pa natin, no? Mahaba pa, no? So, kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Kaninong larawan 'yan, 'di ba? Yung sinabi niya sa mga sa mga tao, no? Yung mga nagtatanong sa kanya kung dapat bang maningil ng buwis, no? Sabi kay Cesar, ibigay niyo kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay niyo sa Panginoon para sa Panginoon. Sa templo may doon mo ibibigay sa Panginoon kasi yung coin dati kaya inuukit doon yung larawan ng mga emperador bilang pagpaparangal sa kanilang ahari, no? At syempre, ito naman, yung ginagawa natin na to bilang may pagpaparangal natin sa Panginoon. Kaya nga dito sa MBB translation, yung larawang bato, yung larawang nakatayong bato, pagpaparangal kay Yahweh, no? At yun ang katuparan ni Kristo. Mateo 5 talatang 16 hanggang 17. Sabi dito, letra por letra. Basahin natin. Mateo 5. Bilis, no? 2 minutes pa. Bumibilis na tayo, no? Sabi dito, huwag ninyo isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldo ko, kundi ang kautusan ng mga propeta, ay hindi mawawalan ng saysay hanggang hindi matutupad ang lahat ng mga bagay. Kaya sino mang sumuway sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng hindi gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumutupad ng mga turo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Iyon ang Catholic Church. Kami ang dakila sa kaharian ng langit, no? Kayo, no? At least makadaan man lang kayo sa purgatorio kung kayo may kamangmangan, no? Hanya niya sa Lucas 12 talatang 48. Pero at least nasa langit pa rin kayo, medyo maliit nga lang. Kasi dumaan pa kayo sa purgatorio, nalugi pa kayo, no? Unang Corinto 3 talatang 15. So yun lang, bro. Kami na eh. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes. Your time start now. Okay lang. Okay. Yes, ang tanong ko po dito sa Isaiah 19:19, ito ba inutos para sa lahat ng tao or doon lang sa Ehipto? Inutos na yan sa lahat ng tao kasi yung Egyptian, mga hintil yan. Kung anong inutos sa mga Kristiyanong hintil, yun ang inutos sa lahat. Efeso 4:4-5. May isang pananampalataya. Kung anong inutos sa isa, doon din inutos sa iba. Efeso 4:4-5, basahin mo doon. Okay, so next question ko po. So ayon po sa nababasa, ano po ang nababasa dito? All nations or land of Egypt? Ano po ang nababasa? Land of Egypt kasi lugar ng Egypt yan, hindi naman yan lugar ng ibang lugar. Ngayon, dito babasahin ko sa iyo letra por letra, no? Efeso 4:4 talatang 5, hindi mo pala alam, Sam, no? Kung ano yung pananampalataya, panglahatan yun, hindi lang pang Egypt yan. May isang katawan at may isang espiritu kung paanong tinawag kayo. Sa isang pag-asa na tinawag sa inyo, may isang Panginoon, may isang pananampalataya. Question. Letra por letra eh. Okay. Next question. Ito bang altar na sinasabi dito, ito ba'y tumutukoy sa imahe or tumutukoy doon sa mismong lugar? Altar. Imahe or lugar? Ang tanong po, imahe or lugar? Tumutukoy siya sa altar. Pag sinabing altar, diyan yung lugar ng sambahan. Ngayon, hindi lang altar ang meron diyan. Pag binasa mo ng buo, Sam, sabi doon, and a monument of the Lord at the borders thereof, at monumento rin ng Panginoon. Sabi ng monumento, nakatayong larawang bato. Sa Hebrew, maksiba, standing stone image sa usage, letra por letra. Talo ka na, Sam. Okay. Ang sabi mo ba, hindi siya larawan kundi lugar. Okay. Mali. Di ba yun yung sabi mo kanina, lugar siya? Hindi ko sinabi. Sabi ko, altar yan. Yeah. Okay, so, Rasha, ulitin ko yung tanong. Yung altar ba? Okay, yung altar ba, larawan o lugar? Categorical po yan. Hindi nga yan lugar. Yung altar, pwede mo ilipat-lipat yan. Hindi, bro Rasha. Time stop, ganito. I-object natin, bro Sam. Proceed ka sa objection, bro. Okay, ang objection ko is, yung tanong ko kasi is categorical siya.
Paulit. Mamili lang siya ay imahe or ito ay isang lugar. Okay, so yung Diba? altar ba daw, imahe ba daw yun or lugar? Boy Letra, pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Ang counter objection ko, hindi nga, wala nga doon yung sagot kasi yung altar dito, hindi nga yung lugar kasi pwede mo naman nilipat yung altar. Okay. Kasi lamesa yung altar lamesa parang Okay. ubis So lamesa. ganito bro, kung hindi ka makapili bro, meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag. Pwede mo ipaliwanag doon or sabihin mo lang next question. So anong gagawin mo bro? 10 seconds tayo bro. Proceed bro, 10 10 seconds. seconds. Time resume. Kasi yung altar dito sa Catholic Church, ito yung lamesa na malaki na sumisimbolo sa himlayan ni Kristo nung siya hinimlay dun sa Next sa question, 10 seconds. hinukay na bato. Okay, next question. Okay, so yung altar, sabi mo ito ay lamisa. So pagka lamisa, ito ba'y larawan o hindi larawan? Hindi yan yung larawan kasi hindi naman yun yung tinutukoy ko, Sam. Ang tinutukoy ko, Sam, pag binasa mo ng buo yan, merong a monument of the Lord at the borders thereof. Merong monumento doon. Yung monumento, yun yung rebulto. Banal na rebulto, sacred pillar, sacred image. Basahin mo ng buo kasi. Basahin buo, Sam. Okay. Next question ko po. Okay. Ang sabi mo kanina, no, yung sa 2 Corinthians 4:6, no, na sinabi mukha ni Kristo. Yun bang sinasabi diyan na mukha ni Kristo, naka-frame ba o ang tinutukoy diyan ay yung sa harapan ni Kristo in his presence? Presence o frame ang tinutukoy? Pagkakilala, lahat yun, basta kilala yung mukha ni Kristo, no, kahit hindi yun yung mismong mukha niya. Kasi lahat ng tao dito, Sam, Kasi lahat din ng tao aagawin ni Kristo dun sa diablo. Sanlibutan ang tinutukoy dito. Yung sanlibutan, yung diablo, gusto itago yung larawan ni Kristo. Hindi kagaya ng Diyos sa kanyang templo, nandun yung kanyang imahe. Okay. Next question ko, ito ay categorical question, no? Kasi hindi siya categorical kanina So, itong binabanggit dito ba na pagkakilala sa kalahatian ng Diyos sa mukha ni Kristo? Oo. Mukha na tinutukoy dito, naka-frame o hindi naka-frame? Kahit naka-frame, naka-rebulto, naka-imahe, naka-picture, basta mukha ni Kristo, wag lang yung mukha mo, Sam. Siyempre yung mukha ni Kristo, ano naman gagawin namin sa mukha mo, Sam? Di ka naman santo So dito, no, sa Isaiah 19:19, rebulto. O di pwede inukit. Yun yung trip mo. Inukit, pwede. Isaiah 19:19. Monumento ng Panginoon. Basta may mukha. Question, okay. Nung sinabi ba ni San Pablo na mukha ni Kristo, may dala ba siyang frame o inukit na larawan sa panahong iyon? Meron. Galatia 3:1, meron. Galatia 3. Okay, basahin natin yung Galatia 3:1. Okay. Sabi dito, mga taga-Galatia, sino ang nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay, si Kristo na napako sa krus ay maliwanag na hayag. Tanong, nasaan dito yung sinabi mong naka-frame o merong dito? Nasaan dito sa talata? Ay, basahin ko sa Greek Eios Christo, Choreography, Staurominos. O, ano ibig sabihin niya, no? Sa The Living Bible, na isalin niya na picture of Christ dying on the cross. Ayan na, naka-frame, picture, placard. Talo ka na, Sam. Okay, next question. Itong binabanggit dito na nasa harapan ng inyong mga matay, kaninong harapan ito? Kay harapan ni Kristo o harapan ng mga tao? Harapan ng mga tao. Makikita nga namin yung mukha ni Kristo. No? Basahin ko, Sama, para mabasa natin yung nasa Bible. No? Harapan ng harapan. Ano mga harapan dyan? Walang harapan dyan. Sabi dito, a picture of Christ dying on the cross. Ayan, meron niya ayan, Talo ka na, Sam. Sunod na tanong. Question, okay. Dito ba sa talatang ito, may dala bang picture frame si San Pablo dito sa Galatia habang sinasabi niya ito? Meron. Sabi dito, I have waved a placard before with you, a picture of Jesus Christ dying on the cross. Meron nga. O sa Greek niyan, sabi dito, Jesu Christo, Choreographos, Staurominos. Yung choreography, portrait to. O kaya na i-translate ng picture, publicly portrait. Ayan, Protestanting Bible na version. Okay, next question. Okay, dito ba kay San Pablo, ayon sa kanyang ipinapangaral, dapat ba nating isipin na yung mga larawan ayun may anyo ng pagka-Diyos yun o hindi dapat nating isipin?
Yung imahe ni Kristo. Pero yung imahe mo, Sam, na nasisira kasi hindi ka banal, yun yung bawal. Kasi dito binabanggit mo dyan, no? Sa Roma 1 talatang ano yan, di ba? 20 sa ano yan? Roma 1 talatang 16-17. Si Kristo yung imahe dun, bro. Matatalo ka dyan. Si Kristo yun, bro. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos. Time na? Yes. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa negative na presentation. Pero bago yan, shoutout muna dito sa ating nasa live. Shoutout kay Fernando Camacho ng 7th-day Adventist. Sabi niya, papugian yata ang laban. Shoutout sa dalawa kong mahusay na kaibigan. Regards sa aming manager na si Karasha Vista. Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso. Aba bro Samuel, very active sa debate. Good luck. Shoutout din sa tatlong sister ko, si Sister Emmy, si Sister Grace Barrios, at si Sister Maria. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Noel Ramos. Sabi niya, sino ba yung Samuel na yan? Hindi ko kilala yung MCGI na yan. Nagpapakilala ba? Shoutout din kay Pastor Dino Diaz ng Baptist. Style talaga ito ni Bro Alvin ang dala ni Boy Letra, no? At shoutout din kay Bro Nel Pristine. Shoutout Boss Rasha. Magaling na debater yan si Boy Letra. Shoutout din kay Day Watts. Basic na naman ni Uncle Boy. Shoutout din mga kapatid kay Bro Nel Pristine. Lahat ng simbahang Katoliko sa Middle may sacred image yan. Shoutout din mga kapatid dito kay Jazarvi Torres. Ayan, kay D. Watt. Basic na naman kay Uncle Boy. Ayan. Shoutout din mga kapatid. Gusto ko lang i-shoutout dito sa live ni Brother Nash din. Shoutout kay Alicia Thames. Sabi niya si Uncle Boy at si Tatay Samuel. Shoutout din kay Randy Reyes. Sino daw yung nagde-debate. Ayan, this is between Boy Letra and Samuel Tahuda. Shoutout din dito mga kapatid kay Yezikiay. Ano yan? Sabi niya, kita nyo po may voice changer ba silang nalalaman. Shoutout din kay John Easywin Boy Letra at si James Matanglawi 97. Galing ni bro Boy Letra, husay. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dako tayo sa unang pagpapahayag ng ating negatibo. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now. Okay, maraming salamat po, no. So, dito po papatunayan po natin na yun pong mga larawan, rebulto na ginagawa po nila ay tinatawag po yan sa Biblia na mga Diyos-Diyosan po yan. No, pagka Biblia po ang pag-uusapan, dapat po ba nating tangkilikin po yung mga Diyos-Diyosan? Basahin po natin sa Gawa 15:29, ganito po ang ating mababasa. So, dito po sa aklat ng Gawa 15:29, sabi ganito, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo. So, yun po palang mga anumang mga bagay na inihain doon sa mga Diyos-Diyosan, dapat po pala natin yang ilagan. So, ibig sabihin, hindi po iniutos sa atin na gumawa o lumapit tayo or mag-alay tayo doon sa mga Diyos-Diyosang po ngayon. Ngayon, ano pa sabi? Dito naman sa Gawa 17:29, ganito naman ang kanilang sinasabi ng mga apostol din. Sabi dito, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng mga tao. So dito maliwanag, talagang ipinagbabawal ng mga apostoles nung una na gumawa ka ng mga larawan tapos yun pa yung aalayan mo. Kasi sabi nga nila, ilagan mo daw yung mga ganong bagay na mag-alay ka doon sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon sasabihin siguro nila na hindi naman Diyos-Diyosan itong dala namin. Kayo lang may sabi na Diyos-Diyosan yan. Pero hindi namin ito kinikilalang Diyos-Diyosan kasi ganyan yung palusot nila eh. Pero pagka Biblia ang ating pag-uusapan, ano ba ang definition ng Biblia pagka sinabing Diyos-Diyosan? No? Kasi hindi naman pwede na sila yung gagawa ng sarili nilang definition. Yung Biblia ang ating alamin. Paano ba isinilararawan ng Biblia yung mga tinatawag na Diyos-Diyosan na ang sabi sa 15:29 ay dapat nating ilagan? 'Di ba? Dapat hindi natin isipin na dapat ganon. So dito po sa isang sa awit, Bro Rasha, 115 verse 4, patuloy natin. Ganito po ang sinasabi sa talata 115 verse 4. Patuloy. Sabi, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon sila mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan.
Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakakalakad, ni nagsalita man sila sa kanilang ngala-ngala. So dito, maliwanag dito sinasabi ng Biblia na ang tinatawag palang Diyos-Diyosan yung gawa ng mga tao na merong kamay, no, katulad ng nakikita mismo natin sa ginagawa ng mga Katoliko ngayon, pero hindi naman daw makakagalaw. Merong mga mata kasi may mga mata naman talaga yung picture na ginagawa nila, pero hindi naman talaga nakakakita. Kaya kahit sabihin nilang hindi ito Diyos-Diyosan, pero maliwanag, pagka Biblia ang ating tatanungin, Diyos-Diyosan po yan. No, at bakit po natin masabi na talagang yan ay ipinagbabawal po ng Biblia? No, yung ginagawa nila ng mga larawan hindi nakita, may mga tenga hindi naman nakakarinig. Ano po ba ang sinasabi, no, ng Diyos noong una? So basahin po natin sa Exodo 20, ganito po ang ating mababasa. 20. So, sabi po dito, 20 verse 4. Patuloy natin hanggang 5-6. So sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibabaw sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So hindi ka daw pwedeng gumawa ng larawan. Hindi katulad ng sinasabi ni kanina, ni Boy Litra kanina, na si Sir Pablo daw, meron daw dalang picture ni Kristo doon sa pangangaral niya. Yang sabi sa Biblia, maliwanag, no? Kung ikaw naniniwala na si Kristo ay nasa langit na ngayon, pwede mo ba siyang gawaan ng larawan para ipaluhuran mo doon sa kanila? Sabi sa talata, huwag. Pagka sinabing huwag, hindi po pwede. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibabaw sa lupa o nasa ilalim sa tubig, ilalim ng lupa. Okay, sabi sa verse 5, huwag mong yoyokuran sila o paglingkuran man sila. So dito maliwanag, no, na yung ginagawa mismo ng Katoliko na sila ay lumuluhod sa harapan noon ng mga rebultong ginagawa nila, ito'y pinagbabawal po talaga ng Biblia, no? Hindi po yan inutos sa Biblia na gawin natin, kundi mismong ipinagbabawal po yan. Kaya mali po yung ginagawa nila. So pagdating naman po sa Bagong Tipan, di ba kung noon meron silang mga altar at ang altar nila ay nasa nasa silid ng nasa loob ng templo yung kanilang altar. Pagdating naman po sa Bagong Testament, gagawa pa ba ng building? No? Para sabihin mo na dapat pagdating sa New Testament, meron na tayong mga altar, no? Na sinabi mo kanina, yung altar para ay misa daw, no, na andan daw nilalagay yung mga sinasabi mo na larawan. Pero pagdating sa Bagong Tipan, ano ba sinasabi, no? Sino ba ang templo ng Diyos? Kasi yung altar nilalagay yan sa templo. Ngayon, sino ba ang templo? O ano ang sabi ni San Pablo? Hindi ba ganun yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, o ng Korinto 6:19? At hindi kayo sa inyong sarili. So pagdating po pala sa Bagong Tipan, ay hindi na tayo inutusan pa na gumawa ka dyan ng malaking templo. 'Di ba? Walang ganon kasi ang templo ngayon sa Bagong Tipan, hindi na yung building, kundi yung mismong katawan na ng tao. Kaya yung sinasabi ni John Paul Paulo kanina na yung misa sa loob ng ng templo na tinatawag na altar, hindi yan applicable sa ating panahon ngayon kasi nga ang templo yung tao na, hindi na yung building. Kaya mali po talaga pagka ang gagawin natin, gagawa tayo ng larawan tapos doon pa tayo luluhod. Ngayon, ano naman yung sinasabi ni San Pablo sa unang 2 Korinto 4:6? Kasi may nabasang mukha, iniisip na agad niya na ito'y naka-picture frame, no, na mukha ni Kristo. Sabi kasi dito, no, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. So dito pala, no, meron palang pagniningning na ang pagniningning nito ay hindi naman po literal. Hindi naman po to ilaw na ilalagay mo sa altar, itong pagniningning na binabanggit dito. Kasi nga, ang
ano dito, ang niningningan, sabi, nagniningning sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalutian ng Diyos. So yung liwanag na binabanggit dyan, hindi din po yan literal na liwanag na katulad ng ginagawa nila sa altar. Naglalagay sila ng ano dyan, yung kandila nila, di ba? Para kanang liwanag. So hindi po yan. Kaya ito rin, pagka itutuloy natin, yung sinabing sa mukha ni Kristo, ibig sabihin po niyan, sa harapan ni Kristo or sa presensya ni Kristo. Hindi po yan sinasabi na sa picture frame ni Kristo. Kasi nga po, ang niningningan dyan, ang liliwanagan, hindi naman literal na lugar. Kaya hindi yan literal na mukha, kundi ang tinutukoy, kaya nga sabi sa English, ano yan, di ba? Kumbaga, ang tinutukoy dyan, kumbaga, sa harapan ni Kristo, in His presence, dapat ganun ka, hindi yan tumutukoy doon sa sa mga ginagawa nilang rebulto. So sabi dito for God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nasa ibang salin naman ay in the presence of Jesus Christ. So si Kristo po, hindi po niya kailangan na magdala siya ng picture, para masabing nandoon yung presence niya. Katulad na lamang noon sa kay Felipe, nagtanong, ipakita mo sa amin ang ipakita mo sa akin ang Ama ay sapat na sa amin. So ito naman, parang sa paliwanag kanina ni John Paulo, sinasabi niya na ito'y imahe. Imahe daw yung pinakita na para bagang katulad ng ginagawa nila. Hindi po yun ganun kasi nga si Kristo mismo personal yun. Di ba? Magkaiba yun doon sa ginagawa ninyo ngayon. Kasi ang ginagawa ninyo ngayon, may mga mata hindi makakita, may mga ilong hindi makaamoy, so may mga tinga hindi makarinig. Eksakto mismo doon sa pinapaliwanag sa awit 115 verse 4 to 8 na iyan ay Diyos-Diyosan. At sa aral po ng Biblia, pagka po Diyos-Diyosan, iilagan po yan. Hindi po natin yan gagawin dahil ang Diyos po, ang Diyos ay mapanibuguin. Ayaw po niya doon sa mga tao na lumuluhod doon sa kung kani-kanino. So, ang dapat nating luhuran ay ang atin pong Diyos, hindi po yung mga larawan. Kasi nga po, galit nga po siya sa mga larawang iyan dahil yan ay mga piki. Ayon po sa Biblia. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now. Sa Exodo 20 talatang 5, yung larawang inanyuan, ano yan sa Hebrew? Okay po, check po natin sa Hebrew. So, Exodo... Wait lang po. Wait. Okay, pakibigay lang po lang tayo, babagal na yung ko. Exodo 20 verse 5. So sa Hebrew po dito, ang sabi po ay ganito. Next question, 20 seconds. Sige, tuloy. Pisil po, pisil. Yung PSL, general ba yan? Ayon sa Hebrew. General na larawan, na lahat ng larawan pasok diyan, general. Yes po, dahil ito ay graven image, idol or graven image. Alright, nabasa mo ba dun sa Hebrew yung Fesel, idols, idols? Lahat ba ng larawan idols? Pagka po niluluhuran, yan po yung idols po. Objection, Mr. Moderator. Affirmative, ano yan? Hindi ko lang naisama pero gusto ko sana yes or no kasi ang tinatanong ko yung larawan, hindi mo na ako sa pagluhod. So yung larawan ba doon, yes or no? Pasensya na Sam, no? Pinutol kita. Yan ba ay general pag sinabing Diyos-Diyosan, pasok ba lahat ng larawan dyan? Yes or no? Okay, so yes or no to. Bro Sam, may counter objection ka or mamimili ka ng yes or no? Sasagot po ako. Okay, ano mo nang sinasagot? Okay po. Sa konteksto po ng Bro, yes or no? larawan. Yes or no? Yes po, yes. Yes, proceed. 20 seconds. Okay, so sa konteksto po ng talatang ito, ang tinutukoy po ng mga larawan, yun po yung mga niluluhuran na katulad ng ginagawa ninyo. So yan po, tawag po dyan ay mga idols po yan na pinaiiwasan po sa atin. Yung mga ginagamit sa pagsamba na larawan po yan. Next question. Alam mo pinagkaiba ng mga santo sa mga karumal-dumal na larawan? Kasi ang tawag namin sa mga imahe namin, mga santo. Ano pinagkaiba ng mga santo sa mga bagay na karumal-dumal?
Okay po, yung santo po kasi sa Biblia ay hindi naman tumutukoy doon sa mga picture ng mga namatay, kundi ang santo po sa Biblia, tumutukoy po yan doon sa mga nabubuhay po ng mga banal. Awit 16:3 po, dyan po natin mababasa yan. Levitico 22 talatang 2, inyong igalang ang mga banal na bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Sa ibang salin, huwag niyong ihipuin. Ano yung hindi pinapahipuan? Yung may larawan na arka o walang larawan yung arka? Sagot. Ayan na po ang tanong niyo po. Anak. Tapos yung time. Time stop mo na. Ganito pa ulit na lang. Levitico 22:2, sinalita mo kay Aaron, kanyang mga anak, na sila'y magsihiwalay o wag hawakan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na kanilang itinalaga sa banal na aking pangalan upang huwag nilang lapastanganin ang aking pangalan. Yung banal na bagay na hindi pinapahawakan sa mga Israelita at sa mga Levita lang ang pwede. May larawan, wala. Wala pong larawan na katulad ng ginagawa ng mga Katoliko po ng mga tao. Ang bawal po na hawakan yan pong mismong yung Ark of the Covenant, bawal nilang hawakan yan. Pero kung larawan na katulad ng ginagawa niyo ngayon, wala po yung ganon. Yung larawan ng kerubin doon, banal? Kaparehas ba yun ng yung larawan ng kerubin doon? Banal ba yun kagaya ni Kristo na banal? O hindi banal? Ang banal, sabi mo kasi hindi katulad. Ngayon ang tanong ko, yung larawan doon na kerubin, banal ba kagaya ng larawan ni Kristo na banal? Yes or no? no. Okay. Yes or no? Ang sagot ko po ay no, kasi ang banal po doon ay yun pong nasa loob ng arka, yun po yung banal, yung mga kautusan po ng Diyos. Next question. So tutol ka sa Levitico 22 talatang 2, letra por letra. Huwag niyong hipuin ang mga banal na bagay. Tutol ka. Hindi po ako tutol dyan kasi nga po, ang banal nga po, nandun nga po sa loob nga po sa arka, yun po yung, yung nila, yun po yung bawal pinapahipo kasi nga po, ang pwede lamang magbukas nun, yun lamang pong mga priest sa kanilang panahon. So yung imahe pwedeng hipuin. Saan nakasulat doon? Yung imahe ng kerubin pwedeng hipuin ng hindi pare. Talata. Bro, yung pong mga yun pong mga imahe na sinasabi mo na ginawa nila nung una ay hindi po yun katulad ng mga imahe na ginawa. Objection, Mr. Moderator. Ang hinihingi ko kasi ang Bible verse, sabi niya kasi ang bawal lang daw hipuin yung nasa loob daw ng bagay. Ngayon ang tinatanong ko, saan talata na pwedeng hipuin yung imahe So, ng mga Israelita? Okay. So nag-object ka bro doon sa naghahanap ka ng verse. May counter-objection ba yung kabila or hahatol na ako? Doon ako sa 10 seconds siguro. Okay, 10 seconds ito. Boy letra, proceed lang. Time resume. Okay, ang kaibahan kasi ng ginagawa ng Katoliko ngayon is hindi yan yung Ark of the Covenant. At nung nandoon sa Leviticus, hindi po niya pwedeng iparallel yung ginagawa Next question, nila. 10 seconds. Sa Isaiah 19:19, nakahanay doon yung imahe namin. May altar ba doon? Wala. Isaiah 19:19, kagaya sa Old Testament, may altar din. Yes po, may altar po doon. Sa panahon po natin ngayon, yes. Okay po, sa panahon po natin ngayon, hindi po yan applicable dahil yan ay exclusive, specific lamang yan sa Ehipto, yung hinihula po dito sa Isaiah 19:19. Samantalang sa panahon naman po natin ngayon ay hindi na po templo na literal yung tinutukoy, kundi templo na nakatawa na kung saan hindi ka na pwede makagawa ng mga misa na binabanggit mo kanina na doon mo nilalagay yung larawan. Sa kailan yung katuparan nito ng Isaiah 19:19? In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt and a monument of the Lord at the borders thereof. Sabi mo hindi to applicable sa New Testament. Yung mga hintil, kailan maikipagtipan ng Diyos sa mga hintil? Old Testament o New Testament? New Testament po. Sa New Testament po Diyos. Okay. New Testament po nakikipagtipan ng Diyos. Pero maliwanag po nasa aral dito sa New Testament po is na tayo hindi na po physical na templo yung pinapagawa po sa atin kasi nga po tayo na mismo ang templo kaya hindi na applicable yung ginagawa ninyo ngayon na gumagawa kayo ng physical na larawan.
Sabi dito, and the Egyptian shall be known by the Lord, and the Lord shall be known by the Egypt. Yung mga taga-Egyptian, yung Egypt at Egyptian, Hintil o Hudyo? Mga hintil po yung Oo. mga hintil po yung mga Dahoya, pero dyan po sa talatang iyan, wala pong binabanggit ng katulad ng mga naka-picture frame sa inyo ngayon, kundi ang punto lamang dyan na magkakaroon ng bahay-sambahan nila doon, na bahay-sambahan naman na ang sasambahin nila yung Diyos na tunay. Hindi po yan patungkol na gagawa ng larawan ng katulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sabi dito, Monument of the Lord. Pag sinabing Monument of the Lord sa Hebrew, standing stone image. Tutol ka ba? Standing stone image sa Hebrew, yung meaning sa usage. Tutol ka o tanggap mo? At total po ako sa yun na binibigay mo. Okay, bakit ako total, no? Kasi dito, yung sinasabing monument dito, wala namang sinabi na ito'y katulad ng ginagawa ninyo na inaukit nyo, na nilagyan nyo ng kamay mata. Kasi nga, ang sabi sa Biblia, 115 verse 4 to 8 ng awit, yan ay may tuturing na Diyos-Diyosan. Kaya hindi yan... Last question pa? Ito ba si Strongs na nagsabi na yung monumento dito, larawan? Di ba, hindi naman to Catholic, Protestante to? Yes or no? Doesn't matter. Yes or no? It's time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Bro Neil Pristine. Sabi niya, alalahanin ninyo ang mga nauna sa inyo ay isang paalala na mula sa Hebrew 11:32 to 40. Basahin nyo na lang, napakahaba. Shoutout din kay Cirilio Castro. Tanong, may mata ba yun nga makakakita ang larawan sa kerubin? Shoutout din mga kapatid kay Diosdado Labiaga, Bata Bayanit Kita Ilyang Soriano sa MCGI. Nakakasawa na yung pabalik-balik na Diyos-Diyosan. Matagal ng claim ng sektang sulpot mushroom kabuti na claim nila na Catholic nagsamba ng Diyos-Diyosan. Shoutout din kapatid kay Bro Neil Pristine. Samuel, naintindihan mo ba lahat ng mga binabasa mo? Danny Mirano, mahina ang negative, parang bago sa debate. Shoutout din kay Cold Heart, sabi niya, hindi religion o reconnection. So paano mo ipapaliwanag ang ibig sabihin ng dalawang punong tinutukoy sa Zacarias 4 saka sa Exodo 25? Sino ba sa tingin nyo ang dalawang kirubin? Shoutout din kay Jazz Darby Torres, sakit nun. Shoutout din kay Andy Puentes, si Propeta Josue ay nagpatira pa sa rebulto na luklukan ng awa, Joshua 7:6. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, laos na si Samuel, mahina na mag-follow up. Dapat Samuel Tahuda, retiro ka na para hindi ka matakpan ng mga bata kasi luma na yung style mo. Shoutout din kay Almira Pading, good evening daw at maraming salamat pala sa nagbigay ng 50 stars sa akin. Si Sister Almira Pading, maraming salamat. Shoutout din kay James Matanglawin dyan sa TikTok, kay Randy Reyes. Sabi niya out of context yan. Jumongski, naka-live ba yan sa FB? Ayan, naka-live tayo kay Mac Kim. Sabi niya paktay, nag-self-conclusion. Si John, pangbaguhang debater, latag ni Samuel. Sabi ni Randy Reyes, latag elementary. Shoutout din kay Natos Benseri, tutul siya. Ayan, kay May, gisahin yan. Hahaha, wala na. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church, your time start now. Alright, dito sa Hebreo talatang 9, talatang 1, ngayon maging sa lumang tipan ay nagkaroon din ng mga alituntunin sa pagsamba at isang panglupang sangtuaryo. O alituntunin sa pagsamba at panglupang sangtuaryo. Pag sinabi daw panglupang sangtuaryo, ano daw tawag diyan sa verse 21? Ano daw gamit yan? Sa gayon din, paraan ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan ginamit sa banal na pagsamba. Ginamit sa banal na pagsamba, hindi sinabing sinamba. 'Di ba? Ang layo eh. Pati meron palang kagamitan sa pagsamba. 'Di ba? At hindi yung sinasamba. Alangan naman mananamba to mga ano ang nag-utos nito si Yahweh. Pinukot sa Exodo 25, no? At pati yung anghel doon, bawal din hawakan yung imahe ng anghel. Huwag mong sabihin magkaiba yung banal na imahe ng anghel, banal na imahe ni Kristo. Pares yung banal. Ang hindi pwede, yung mga karumal-dumal, sabi ni Yahweh,
Sunugin nyo yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga larawang ina nyo ang Diyos-Diyosan. Huwag mong pagnasaan ang mga ginto na naririyan sapagkat iyan ay karumal-dumal sa iyo. Iba yung karumal-dumal, iba yung mga banal na bagay na ginamit sa pagsamba. Levitico 22 talatang 2. Kaya nga bawal hipuin kahit yung anghel doon, bawal mong kahit masundot daliri mo doon, mamamatay ka. No, 'di ba? Ngayon sa New Testament, iba na 'to. Imahe na ni Kristo, saan mabasa? Isaiah 19, 20, 21. 'Di ba? Ang problema, tinutulan mo na. Oh, yun na. Tumutol na. Oh, wala tayong magawa. Kasi may Bible verse na akong binigay, no? Ibig sabihin, meron kang tututulan sa Biblia. Ayun ang problema, Sam, no? Tututol ka talaga dito kasi pag tinanggap mo, tatalo ka, no? Sabi dito, Monument of the Lord. O ano to sa Hebrew? Maxiba, si Strong's. Catholic ba to si Strong's? Wala kayong masasabi dito kasi di naman Catholic to si Strong's. No? O ano sabi dito ni Strong's? Yung filler sa King James. O, hindi ba to larawan? Sabi dito, standing stone image. O, sacred pa nga, oh. Sacred pillar. O, di rebulto nga. Sacred pillar or image, standing stone. O, frame ba yan? Rebulto yan. Pero ba frame na nakatayong larawang bato na haligi? O, talo ka na, Sam, no? Ngayon, yung sa Exodo 20 verse 4 to 5, hindi pa nga niluluhuran to sa verse ano? Hindi pa niluluhuran, bawal na eh. Kaya hindi to general. O, kayong out of context dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan. Diyos-Diyosan na yan sa Hebrew. Pesel, nabasa mo kanina. Eh, hindi pa nga niluhuran eh. Kasi bawal pa nga gumawa. Paano mo luhuran yung bawal gumawa? Kasi paggawa pa lang yan sa bawal na, Exodo 32 talatang 1, sabi ng mga Israelita, ay gawa mo kami ng mga Diyos. Nagkasala na sila. Kasi nung pinexit ni Jesus Christ, yung 10 utos, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mag-create ka pa lang ng Diyos-Diyosan sa utak mo, nagplano ka pa lang, nagkakasala ka na, ganun kasiloso ang Diyos. Kaya hindi nyo naintindihan to kasi yung Exodo 20, forbidden talaga to, prohibited talaga to. Diyos-Diyosan to. Pwede ba kung gumawa ng Diyos-Diyosan, sasabihin ko sa Sam, gawa ka ng Diyos-Diyosan. Huwag mong luhuran, gawa ka lang. E di nalabag mo na. Sabi, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya nga sa ibang translation. Dito sa The Living Bible. Sabi dito, you shall not make yourself any idols. Any idols. Ayan Hindi, ibig sabihin mali to. Hindi to mali kasi yung term na ginamit diyan sa Exodo 20, kaya nalilito mga protestante kasi malalim, pesel, double meaning 'yun. Imahe pero Diyos-Diyosan, kaya huwag gagawa. Paggawa pa lang bawal na. At hindi kami gumagawa niyan. Basagin ko pa yan. No? Ngayon, pag imahe ng Catholic Church ang binasag nyo, sinong kapananampalataya nyo? Basa, ang kapananampalataya nyo ay ang mga satanista. Dito sa Satanic Bible, no? Basahin natin dito sa Satanic Bible, no? Yung palang iconoclast, no, na tinatawag na Black Mass sa page to? 56 to no? Sabi dito, if it is feared that the Black Mass developed from a literal invention of the church to a depraved, commercially actually, to a psychodrama for delinquentes and iconoclasts, ano daw? Black Mass. Ano yung Black Mass? Sabi dito, Black Mass. Pagsamba sa Diablo, Black Mass. Ang kapananampalataya nyo, kaya kung ginawa nyo to, sinamba nyo na si Satanas. Sabi dito, Black Mass. A Black Mass is essentially a parody of a religious service of the Roman Catholic Church. Parody sa Roman Catholic Church. Anong ginagawa nila? Tuwing nagba-Black Mass sila, wini-worship nila si Satan, naggagawa sila ng iconoclast. Ano yung iconoclast? Icon breaker. Winawasak nila yung mga imahe ng Catholic Church. At yun ang kapananampalataya nyo, showdown, letra for letra, sa Satanic Bible. Sa Satanic Bible pala yung aral nyo. Ang tagal-tagal ko nang hinahanap sa Bible yung aral nyo, nawawasakin yung mga banal na imahe. Hindi ko makita eh. Yung pala, sa Satanic Bible,
Okay din, okay din. Ngayon, tingnan natin dito. Sinong kapananampalataya nyo sa Bible? No, na nagwasak, no, nasa mga banal na imahe na nasa loob ng templo ng Diyos. Kaaway ng Diyos o kakampi ng Diyos? Mali, kaaway ng Diyos. Yan ang tinatawag na satanista. Kasi pag sinabing Satan o Satan, kaaway ang ibig sabihin nun. No, basahin natin dito. O ito King James Tagalog 1905, walang dayaan dito. Sabi dito, rebuttal na, kaya magre-rebat na ako. Nakapagpatunay na ako, rebuttal na, wala na akong magagawa dyan. Oras na para mang-rebat, no? Sabi dito, itinaas ang mga yaong mga paa sa mga walang hanggang guho at ang lahat ng mga kasamaang ginawa ng kaaway sa sanktuaryo. Ng kaaway sa sanktuaryo. Ano pa sinabing sanktuaryo? Banal na bagay, sancti, sanktuaryo. Mga kagamitan sa pagsamba. Ano daw ginawa ng kaaway ng Diyos? Mga satanista, satan, kaaway. Ang mga kaaway po'y nagsisihangal sa gitna ng kapulungan, kanilang itinasang kanilang mga watawat. At ang mga pinakatanda, sila'y tila mga taong nagtataas ng palakol sa mga punong kahoy at gayong lahat ng mga gawang inanyuan. Ano daw yung mga gawang inanyuan? Doon ay kanilang pinagputol-putol ng mga palakol, ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang iyong sanktuaryo. Sabi, sanktuaryo, yun nga, Isaiah 19:19, bukod sa sanktuaryo, meron ding nakatayong larawang bato. O, ito nga, dito mga darawang inanyuan, gawang inanyuan. O, winasak daw yung mga sanktuaryo, no? At ano pa, kanilang sinabi sa amin sa kanilang puso, ating gibaing pangminsan sa kanilang at sinunog sa lahat ng mga dakong tagpuan sa Diyos. Sabi dito, hanggang kailan o Diyos magduduwagi ang kaaway, lapastanganin ba ng iyong mga banal na pangalan, ang iyong pangalan magpakailanman? Linaw mo. So pag winawasak niyo yung inyong imahe, winawasak niyo, nilalapastangan niyo yung pangalan ng Diyos kasi imahe niya yun. Ano ba yung pangalan? Ito identity. 'Di ba? Sabi dito sa talatang 22, bumangon ka o Diyos, ipaglaban mo ang iyong sariling usap, alalahanin mo kung papaanong dinuduwagi ka ng mangmang buong araw. Mangmang daw, sa ibang salin, foolish. Mangmang, foolish. Ayun pala yun, kamangmangan. No? Kamangmangan sa Biblia. No? So, ngayon, naglalatag na tayo, hindi na ako maglalatag. No? Ngayon, yung binibigay mo mga talata na sinasabi lang doon, na yung mga Diyos-Diyosan walang kabuluhan. Kaya kahit may mata yan, may tenga yan, walang kabuluhan yan. At iyan ay pagsamba sa demonyo. O di kayo nga itong sumasamba sa Diablo, basahin natin dito sa unang Korinto 10:20. Mas malalim pa nga yung aral namin sa inyo pagdating sa Diyos-Diyosan. O sabi dito, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi dito, subalit sinabi ko nga sa mga hintil ang mga bagay na inihain, ang mga hintil ay inihain na sa mga demonyo, at hindi sa Diyos, at hindi ko ibig kayo magkaroon ng paikiisa sa mga demonyo. Sabi dito, yung mga hain sa Diyos-Diyosan na yan, walang kabuluhan. Yun yung sinabi doon na kahit may mata yan, may tenga, hindi ka marinig niyan. Walang kabuluhan. Hindi sinabing pag meron ka nakita na imahe may mata, kakausapin mo, titinan mo kung nakikita ka, pag hindi sumagot, Diyos-Diyosan. Ano ba namang klaseng ganyan? Ba kayo magbasa ng Bible pagka may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may ganito, hindi nakakaano. Tapos kukuha ka ng isang larawan. O Diyos-Diyosan, check tayo ha. Kakausapin ko to. Diyos-Diyosan ka ba? Nakikita mo ba ako? Pag hindi sumagot, Diyos-Diyosan. Ganun ba yung Kristiyano? Ganun ba tayo? Yun yung kamangmangan, no? Hindi ganun. Hindi porket may mabasa ka na, may mata, hindi nakakakita. Diyos-Diyosan ka agad. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU. 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. Alam mo ba na yung mga Diyos yan yung yari ng makamay ng mga tao? Yes or no? Yes, pero pesel yan. Pag sinabing pesel, karumal-dumal, hindi mga santo. Ang ginawa namin sa Levitico 22 talatang 2, mga banal na bagay. Yung mga banal na bagay, dapat igalang. Pag winasak sa demonyo, pagsamba sa Diablo, awit 64, tinupad ng mga satanista. Next question. Sa Satanic Bible, iconoclast. Okay.
Alam mo ba na yung mga Diyos-Diyosan ay yan yung may mga bibig pero hindi nakakapagsalita? Yes or no? Kung kanya Yes, pero pesel lang ginamit diyan na term sa awit. Tingnan mo kasi yung term na pesel. Pag sinabing pesel, hindi yung general lahat ng larawan. Dinidescribe lang kung gaano ka walang kwenta pag sumasamba sa Diyos-Diyosan, pag nagdasal ka diyan, hindi ka papakinggan. Ganun lang ang ibig sabihin niyan sa mambabaw naman ng unawa niyo sa Diyos-Diyosan. Pag may mata, di nakakita, Diyos-Diyosan kagad. Paano yung picture ko dito? Di rin makakita to. Dito Diyos-Diyosan. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, yabang nabanggit mo na rin yung picture mo. Yung picture mo ba, niluluhan mo? Yes or no? Hindi ko to niluluhuran kasi hindi naman to si Kristo. Ang dapat luhuran sa Isaiah 19:19, 20, 21, rebulto ng Panginoon. Ako ba Panginoon? Kung ako Panginoon, luhuran mo ko kasi hindi ako Sam eh. Si Kristo po, imahe po ni Kristo kasi siya po yung Panginoon. Ikalawang Korinto 4 talatang 5. Talo ka na, Sam. Next question. Okay, next question. Okay. Yun bang mga larawan na inyong niluluhuran, may mga tinga yan, nakakarinig ba o hindi nakakarinig? May mga tenga pero hindi yan yung pesel diyan sa awit. Sa awit yung binabasa mo, pag binasa mo yan sa Hebrew, pesel. Hindi yung petach. Maraming larawan sa Hebrew. Yung ginagamit sa mga larawang Diyos-Diyosan, pesel yun. Pesel yung ginamit diyan. Hindi yung kakapit mo sa lahat, Sam. Next question. Okay, next question. Okay. Ito tanong ko, no? Yung mga larawan na ito'y kay ninyo sa altar, di po ba? So, yung altar ito ay nasa loob ng templo, tama po ba? Natural, alangan naman nilagay mo sa palengke yan. Nasa loob talaga ng templo yan kasi yung templo, dakong tagpuan. Doon nga nagpunta yung mga kaaway ng Diyos, yung mga satanista kagaya nyo. Winasak nga nila yung mga gawang inanyuan. Ang tawag sa kanila ng propeta, mangmang. Yun yung kamangmangan. Nilapastangan nila yung pangalan ng Diyos eh. Next question. 20 seconds. Okay. Next question. Sa panahon ngayon, alin ang itinuturing na templo? Yun pong lugar, bahay o yung tao? Dalawa, yung templo, na literal na templo, at saka yung katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Kami yung Christos totos. Hindi kayo kasama doon. Sam? Kami yun, Sam. Next question. Okay, next question. Okay. Ayon dito sa unang Korinto 6:19 na ang templo ng Diyos ay tayo. Tama pa ba ito o mali ito? May kulang ito. Tama nga, dalawa nga yung Tama. templo. Una, yung mystical body ni Jesus Christ, simbolo yun ng templo, hindi literal na templo. Simbolo yun ng templo kasi nga dwelling place tayo ng Holy Spirit. Kagaya ni Kristo, pinahiran ng Diyos ng langis, tayo naman, nagdedwell sa atin yung Holy Spirit. So kaisa tayo sa katawan ni Kristo. Kaya meron tinatawag na hypostatic union. Sa katawan ni Kristo, nagkaisa ang tao at ang Next Diyos. question. Yun, Sam. Malalim yan, Sam. Next question. Okay. Dito po sa panahon ng bagong tipan, kasi nasa bagong panahon ng tipan na tayo, so meron bang inoto si Kristo dito na gumawa tayo ng larawan niya? Meron o wala? Meron nga, Isaiah 19:19, si Kristo to si Yahweh. Sabi dito ni Kristo na si Yahweh, letra por letra, no? Sa araw na 'yon magkakaroon ng altar at imahe ng Panginoon na si Yahweh. Sino si Yahweh? Ayon sa Jude 1:5, si Jesus 'yun. Sinagot na kita, Sam. Si Jesus nga nag-uutos diyan. Sa Isaiah Next question. 19:19. 20 seconds. Okay. Ang tinatanong ko po, no, ito pong yung sa panahon po dito po sa New Testament, itong Mateo to Revelation. So diyan sa Mateo to Revelation, na kung saan nandyan mismo si Kristo nangaral ng personal. So nung siya ay nangaral ng personal sa mga tao, meron ba siyang sinabi na gawaan niyo ako ng larawan pagkamatay ko? Meron o wala? Objection mo na nga, Mr. Time Moderator. stop. Hindi Objection. naman Affirmative. sa aral kasi ng Catholic Church, hindi naman si Kristo nagturo lang sa New Testament lang. Nagturo din siya sa Old Testament ayon kay St. Jude. Okay. Sabi dito, sino yung naglabas sa inyo sa Ehipto? Si Jesus. Okay. Nasa Old Testament nga si Jesus. Ayan Okay, Jude okay. 1:5. Okay, so nag-object ka bro doon sa OT at bro Oo. Sam, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Meron ako objection kasi ang 'di ba oras ko ngayon na magtanong, so kung ano yung itatanong ko at kung saan ako magkukuha ng itatanong ko, saan yung pwedeng isagot niya. So Okay. ang nagman kasi ang tinatanong ko nung si Kristo ay nangaral ng personal, nung sabihin nung siya ay nagkatawang tao. So diyan ko
hinahanap yung yung sagot Okay. sa ang sinabi na gumawa ng larawan niya. Okay, so hahatol muna ako mga kapatid ha. So dito sa objection na ito, again mga kapatid, sa moderator, any interpretation sa kabilang panig ay hindi pinapakailaman ng ating moderator at valid naman yung tanong ni Samuel dito. So kung merong problem doon, you can use your 10 seconds, Brother Boy Letra. Bro Sam, Oh. paulit nga muna. Wait lang. Paulit nga muna yung tanong mo, bro. Okay. So ang tanong ko po, nung si Kristo ay nangaral ng personal sa mga apostol at sa mga tao nung una, meron ba siyang sinabi na gawaan ninyo ako ng larawan ko? Meron o wala? Meron. Meron, proceed. Oh. Mateo 22, talatang 19 hanggang 21. Pero siyempre, sa aral namin, nasa Old Testament din siya. O basa dito, sabi dito, no? Oh. Kaninong imahe ang nakalagay dito? O kay Cesar, na magkagay sinabi ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. At gawan daw ng Diyos yung imahe, katuparan, na Isaiah 19, 20, 21. Talo ka na, Sam. Talo ka na. May naibigay pa rin ako, kahit ganyan yung tanong mo. O yan, New Testament, si Kristo mismo sa bibig niya. O. Tanong. Okay, tanong. Dito sa Mateo 22 na sinitas mo, meron bang dala si Kristo na larawan niya dito na sinabi niyang ito yung larawan na para sa Diyos? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala, kaya nga mag-uutos pa lang. Mag-uutos pa lang kung meron na, hindi din niya inutos. Ang hawak niyang imahe diyan, imahe ni Zero. Kaya nga ang sabi niya, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. Gawan daw siya ng imahe, Isaiah 19, 20, 21. Talo ka na, Sam. Wala siyang dalang imahe diyan, imahe ni Cesar yan. Okay. Ang sabi, 'di ba? Ang sabi mo na wala siyang dalang larawan. Okay, ngayon, pagkatapos ng mga Objection, Mr. Moderator muna. Di ko naman sinabing walang dalang larawan. Sabi ko meron. Okay, proceed lang. So, okay bro, tuloy mo muna bro. Diyan, Paolo. Ang objection ko, sabi niya kasi, wala daw ako na wala daw larawan. Okay. Sabi ko meron niyang dalang larawan. Okay. Kasi hindi larawan niya, kaya nga nag-uutos pa lang. Gawan niya daw ng larawan ng Diyos. Okay, so nag-object ka doon sa premise. Bro Sam, meron ka counter objection or hahatol na ako? Yes, ang counter objection ko is, Proceed. kumbaga, 'di ba, sinabi niya na wala Hmm. namang larawan si Kristo na larawan niya. Okay. Yun yung kanya sinabi na walang picture ni Okay, Kristo at time. Okay, so ganito yung hatol natin dyan mga kapatid. Sa premise talaga, again, bilang moderator, hindi ko pinapakialaman. Either nagsasabi ng totoo si Brother Sam dito or nagsisinungaling or any observation ni Brother Sam ay tinatanggap pa din ng moderator. So Bro Sam, continue ka lang sa iyong pagtanong bro. Proceed ka lang Bro Sam. Tapos, you can use your 10 seconds naman dyan Paolo kung merong something dun sa tanong ha. Sige, Bro bro. Sam, paulit ng tanong bro. Okay, dahil inamin mo na walang larawan ni Kristo na bit-bit niya sa talatang ito, nang sabi mo, utos pa lang, ayon sa Gawa 1:2, ibinigay ang lahat ng kautosan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya tanong ko sa iyo, mula nung panahon na ito, Mateo 22 hanggang sa kapanahon na San Pablo, meron bang sinabi na gumawa tayo ng larawan ni Kristo na ka-picture frame? Meron nga, meron. Hindi na ako pa sinasabi, Sam. Kaya nga wala pa siyang hawak na larawan niya kasi ang tanong mo, nag-utos ba? Iyan ang tanong mo, madaya ka. Hindi mo naman tinatanong kung may dala siyang imahe. Kaya nga siya nag-uutos, wala pang imahe si Kristo. Mag-utos ba siya kung meron na? Hindi sasabihin niya, ito meron na pala, hindi ko na iuutos. Ito na eh. Hindi, ang sabi lang, yung imahe ni Cesar nandun. Gawin daw sa kanya, sa Diyos. Next question. Okay, kung meron siyang iniutos, saan sinulat ng mga apostol? Titas. Paano iutos? Yung sulat, imahe yun. Time, Pero bakit 7 minutes sulat time. imahe? Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandito si Dracher Osmon. Sabi niya, nagbigay ka na ng sitas para madepensahan ang paggawa ng larawan. Shoutout din kay Bronel Pristine. Alasing na si Samuel. Shoutout din kay Bronil Pristine at kay JR Lacre. Sabi niya, ipit na si Boy Letra. Shoutout din kay Cirilio Castro. Yes, meron. Juan 3:14. At shoutout din dito mga kapatid kay Fernando Camacho ng SDA. Karasya, baka pwede si Boy Letra bukas ng 6 PM onward sa paksang
patutunayan ko na ang mga rebulto ng RCC na nasa kanilang mga simbahan ay hindi kailangan sa pagsamba. Mamaya bro, ano ka doon ha, mag-respond ka. Shoutout din kay Bronil Pristine, kay Brother Reuel Celebra ng SDA, mga kaibigan ko yung dalawang Domingista. Ayan. Shoutout din kay Mark Lin, John 844, Jablo ang father nila. Marilyn, sabi niya hanapin nila sa simbahan ng Katoliko kung nandyan ba ang pangalan ng Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos-Diyosan ang may pangalan, yan sila at wala yan sa simbahang Katoliko. Shoutout din kay Upon King, sabi niya maunawaan sana na ang unang sulpot sa mga Gentile churches ay ang Vatican, Italy, RC. Mateo 10:5, 6 to verse 23. Ayan. Shoutout din mga kapatid. Syempre dito kay ito yung si Freddy Channel na nagbigay sa atin ng star. Maraming salamat bro. At shoutout din mga kapatid kay Aristocrat. Sabi niya go uncle. Kay Jimmy nandyan din. Detective Sherlock pa-shoutout daw. Shoutout din kay James Paul Constant. Si Uncle Nash chill lang. Shoutout din kay Randy Reyes. Babaw magtanong. Shoutout din kay May. At kay James, sabi niya, baldado na ang mga galit sa rebulto ngayon. Mga protestante, wake up call na to sa inyo. At okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. 10 minutes rebuttal. Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now. Okay, maraming salamat. Okay, dito natin umpisahan sa binigay niyang Mateo 22:19. Sabi dito, ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala nila sa kanya ang isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi sa kanya kay Cesar. So ito palang larawan na ipinakita ni Kristo dito ay hindi ito ginagamit sa pagsamba at lalong hindi ito sa kanya. 'Di ba? Kundi pinakita na lang yung ano yan, yung larawan ng pera na sabi ito ay kay Cesar. Na ang sinasabi naman ni John Paulo, hindi pa nga daw iyan kasi iuutos pa lamang. Ano pa lang daw, magpapagawa pa lamang daw si Kristo. So inamin niya mismo dito na wala naman palang imahe si Kristo na dala niya dito na sinabing ito yung luluhuran, ito yung gagawin niya. Wala naman palang ganun. Sabi niya iutos pa lamang. Pero nung hinanapan ng sitas, walang maibigay. 'Di ba? Ano bang sabi sa Biblia? Yun bang mga utos? Yun ba ay ibinigay sa mga apostoles? Baka kasi sabihin niya may kulang dyan. O basahin natin ito, no? Sa Gawa 1:2, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, hanggang sa araw na tanggapin niya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So, yung mga utos pala, yun ay ibinigay sa mga apostol. 'Di ba? Na kumbaga sila yung magsusulat ng sa atin ngayon kung ano yung mga iniutos ng ating Panginoong Kristo. Meron ba doon na gumawa tayo ng larawan ni Kristo? Meron po ba? Wala po. Ano? Wala po kang mababasa doon na tayo gagawa ng larawan, ilalagay sa altar na nandun sa templo. Bakit? Kasi sa panahon nga po ng mga apostol, sa panahon ng Bagong Tipan, hindi na yung literal na templo, no? Yung itinuturing na templo, kundi ang itinuturing na templo, yun na mismong katawan. Hindi na yung kung anong parang lugar na kanilang ginawang simbahan noong una. Kasi sa panahon nga ng Bagong Tipan, 'di ba, may mga alagad noong una na nakakatipon sa kanilang bahay lang, 'di ba? May mga alagad na kumbaga hindi talaga sila nagpagawa na dapat ito yung simbahan natin. Wala pong ganon. So kung wala po silang ganon na bahay na kanilang ginawa para maging opisyal na maging simbahan nila nung una, is natural, wala din po sila nung mga altar na sinasabi ni John Paulo na doon nilalagay ang mga larawan. Di po ba? So kaya na magiging illogical pagkasabihin mong inutusan ka niyan kung yung mga alagad nung una, ang sabi nga, huwag gagawa ng larawang inanyo ng anumang kawangi sa langit. Pagka kanya pala, pag sinabing wag, sabi niya, hindi kami kasama dyan. Hindi daw kasama dyan yung kanilang ginagawa. So, pwede sakyan natin yung kanyang paliwanag, no? Na yun daw sa Exodo, hindi sila kasama. Binabasa niya ngayon yung Isaiah 19:19. Ang tanong, para sa lahat ng bansa ba yan? Abay, pagka siya magpaliwanag sa lahat ng bansa na, pero ang nasulat sa Biblia, yun ay para sa Ehipto lamang, no? Na magkaroon sila ng kumbaga pinakasentro ng kanilang simbahan doon. So may mga tanda na ilalagay doon na yun yung simbahan nila.
Pero wala pong sinabi no, na maglalagay doon ng mga picture frame tapos luluhuran na katulad ng ginagawa ng mga Katoliko po ngayon. Kaya yun pong kanilang ginagawa kahit hindi nila aminin, no? Kasi kahit ano natin pilit, hindi nila inaamin 'yan. Pero tanong, niluluhuran ba nila? 'Di ba doon sila mismo lumuluhod doon sa larawan? 'Di ba? Yung larawan nila, 'di ba, may mata nakakakita ba? May ilong nakakaamoy ba? May bibig nakakapagsalita ba? So kahit hindi nila aminin na iyan ay Diyos-Diyosan, pero maliwanag, pagka Biblia ang pag-uusapan, yan mismo ang tinatawag na Diyos-Diyosan, yung mga larawang ginagamit ninyo sa pagsamba ninyo. Kasi hindi nga yan yung iniutos. So ito pong mga nasa lumang tipan, ang sabi po sa isang talata po, no, 157 verses 19 to 20 ng awit. Ganito po ang ating mababasa. 147, 19 to 20. Sabi, kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Siya ay hindi gumawa ng gayon sa alinmang mga bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan, hindi nila nalaman po rin yung Panginoon. So kung meron man palang mga pinagawa ang Diyos nung una na binigay kay Moises na siya lang ang pinagawa, hindi naman sinabi na yung mga tagasunod mo Moises pagpagawain mo rin, para sa kanila lang pala yun. Pero kay John Paulo, inaangkin niya yung mga bagay na hindi naman inutos sa kanya. At lalong yung ginagawa naman niya ay hindi mismo katulad nung ginawa nila noong una. Magkaiba po. So kaya nga po dito po sa Hebrews 9:1, malaki po ang pagkakaiba ng bagong tipan at saka sa lumang tipan, no? Sa kanya kasi pinaghahalo niya yung mga ginagawa ng una sa ngayon. Sabi, ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng mga pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutang ito. No, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroon ng kandilero. So ito yung ginagawa nung unang panahon, 'di ba? Na meron talaga silang physical, no, na lugar na ginagawa nilang sambahan, na doon dapat sila magsamba. Doon meron silang mga palatuntunan na ginagawa doon. Pero sa panahon po natin ngayon, iba na po. Kasi nga po, ang tabernakulo natin ngayon ay hindi na katulad ng tabernakulo ng una na physical na building. Ang tabernakulo ngayon, iba na kasi nga nasa bagong tipan na tayo. Kaya mali na ipagsiksikan mo na yung mga ginagawa niyo dyan, yan pa rin yung dapat may altar pa rin, may tabernakulo pa rin, tapos nilalagyan nyo pa ng larawan ng kung sino-sino. No? Na pagka sa Biblia po, sino ba yung tinatawag na mga banal? Yung bang mga larawan na yun, mga tinagurian bang banal na yun? Sino ba ang banal pagka Biblia ang pag-uusapan? Basahin po natin, 16:3 ng awit. Sabi dito, tungkol sa mga banal na nangasalupa, sila ang marilag na mga kinalulugdan kong lubos. Ang mga kalumbayan nila ay dadami ng handog sa ibang Diyos, ang kanila mga inom. So, ito po ay tumutukoy sa mga tao mismo na mga natatakot sa Diyos. Sila yung itinuturing na mga banal, hindi po yan yung mga patay, kundi yan pong mga buhay. Kasi yun pong mga patay, ang sabi si Ecclesiastes 9:10, wala na po yung kinalaman sa anumang mga bagay na nangyayari dito sa ilalim ng araw. So hindi na po natin sila isasama pa doon sa kung ano man yung mga gagawin natin, katulad ng ginagawa ng Katoliko, no? Yung mga santo nila, yung mga santo papa daw nila, yung mga daw nila, mga patay na yun, di ba? Meron pa ba yung kinalaman dito sa sa pangyayari sa ilalim ng araw kung yun sila ay mga patay na? O ano ba sinasabi ng Biblia? Okay, so sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga matay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. So, yun palang mga patay, kahit ano pang dasal-dasal mo dyan, wala na pong wala na pong effect yan. Kasi wala na pong silang kinalaman sa anumang mga bagay na nangyari po dito sa po natin, dito po sa ating sanlibutan. O, sabi dito sa 9:9 ng Ecclesiastes, ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa ng iyong iniibig sa lahat ng kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan, na kanyang ibinigay sa inyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa.
na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. So ang magkakaroon lang pala ng ang magmamatter lang pala, yun lang palang mga buhay. Pagka yung isang tao patay na, no? Pagka yung isang tao patay na katulad ng mga santo na ginagawa nila, wala na yang anumang nalalaman sa mga nangyayari dito sa sanlibutan. Kaya mali, no? Na luluhod ka diyan tapos sa pagpapanalangin mo siya pa yung sasambitin mo. Mali po 'yon, no? Kasi wala na po siyang kinalaman tapos papakialaman mo pa. Gusto mo pa siyang idamay na mahinga na nga yung tao. Mali po 'yon. Kaya po ang utos po sa atin, no, layuan po natin yung mga ganyang bagay. Sa kanila inilalapit kayo eh. So sino ba ngayon dito ang talagang mga tagasunod ni Kristo? Kasi ang aral kasi ang sabi na kayo'y magsiilag sa mga bagay na hinihain sa mga Diyos-Diyosan. Ang sa Katoliko naman, doon kayo inilalapit, doon pa kayo pinapaluhod. Di ba talagang direktang sumasalungat sa sinasabi ng Biblia? Kasi dapat nating iwasan yung mga Diyos-Diyosan na ang Diyos-Diyosan yung mga larawan, no? Yan yung mga larawan na may mga mata di makakita. Di ba? So, ang aral, lalayuan natin yan. Hindi dapat natin isipin, no, na mayroong pagka-Diyos yan, kaya hindi dapat nating isipin, luhuran natin iyan. Hindi dapat natin yan gawin. Pero sa kanila, niluluhuran nila, nangangahulugan lamang yun na sila talaga ay sumusuway sa mismong nakasulat sa Biblia. Kaya nga, tinanong natin kanina, meron bang dala si Kristo na imahe niya nung sabihin niyang tingnan yung larawang ito? Wala. Ayun, hindi pala kayo katulad kay Kristo. Si Kristo naman pala dadala ng Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. Your time start now. Sobra. Isaiah 19:19, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt and a monument of the Lord. Monumento ng Panginoon sa Egypt. Kanino natupad to, Sam? Sa inyo o sa Catholic? Sa Egypt po yan bro, hindi po yan sa Pilipinas. Kaya mali po yung po ninyo kasi sa Egypt po yan, binanggit po dyan. Alam mo ba na sa Catholic, sa Egypt may Catholic doon? Alam mo ba yan, Sam? Yes, wala po tayong problema. Oo. Pero ang po natin, no, na yan po yan ay sa Egypt po yan kasi yung Egypt nung una, hindi po sila sumasamba dito sa Diyos kaya ginawan po sila ng simbahan para doon sila sumamba. Mga Kristiyano ba to, mga Hudyo? Sana pa lamang po sila, no, pero Magiging Kristiyan. pong binabanggit po dyan na yan pong binabanggit na pillar ay hindi po yan katulad ng ginagawa ninyo na naka-picture frame. Magkaiba po yan. Sabi mo, mga Kristiyano, monumento ng Panginoon. Ito palang monumento ng Panginoon sa mga Kristiyano talaga, yes or no? Sinabi mo na Yan pong monumento na binabanggit nga yes dyan. or no? Objection, Mr. Moderator. Inamin mo na. Ganito. Bro, John Paulo, paano muna bro? Pabuo muna ng tanong tapos yung categorical niya bro. Alright. Sabi mo kanina, mga Kristiyano pala to, magiging Kristiyano. So yung palang monumento ng Panginoon, meron pala sa Kristiyano, yes or no? Yes or no? Bro Sam, ready ka na mamili or mag-counter object ka muna? Wala na. Yes, sasagot po ako. Ano yung sagot natin sa yes or no? Ang sasagot ko po ay yes. Proceed, 20 seconds. Okay. Pero ang monumento nga po na yan, sabi ko yes, pero ang monumento na yan ay hindi po katulad ng ginagawa ninyo ngayon na kung saan niluluhuran nyo, naka-picture frame pa yung iba. So hindi po yan magkatulad. Kaya yung sa inyo po, Diyos-Diyosan po yan pong monumento dyan, hindi naman po pinapaluhuran po yung monumento na yan. Sabi mo, hindi ito yung naka-picture frame. Sabi dito sa Strong's Concordance, hindi to Catholic Strong's Concordance, monument, standing image. Pag sinabing standing image, rebulto o hindi rebulto? Hindi po siya rebulto kasi nga po hindi siya pinapaluhuran. Hindi po katulad ng inyo na inyong niluluhuran kaya nagiging mga rebulto o Diyos-Diyosan po siya. Kasi ang Diyos-Diyosan po, di ba? Exodo 20, awit 115, yan po yung itinuturing na mga rebulto po. Yung ginagamit sa pagsamba po ninyo. Sabi mo hindi lumuluhod doon. Sabi doon, in that day, and they shall worship him.
Pag sinabing worship, kasama ba luhod doon? Yes or no? Yes, Oo. yes po, kasama po lang. Ang worship nila ay hindi po yung revolto, no? Siguro, kumbaga, aralin natin yung grammar. Yung worship na hindi po yung revolto, kundi yung Diyos po ang worship. At hindi po sa harapan ng revoltong iyon. Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptians shall be known by the Lord in that day. Anong meron sa in that day? Kung kailan sila mag-worship? Monumento o hindi monumento? Yun po ay palatandaan yung binabanggit or monumento po, no? Pagtalin. Pero yung monumento yan, hindi po yan pinapaluhuran na katulad ng ginagawa ninyo ngayon na pinapaluhod nyo doon sa monumento kung sino-sino. So, yan po yung mali yung sa inyo po. Kasi nga po, doon nyo pinapaluhod. Diyan, hindi lang po sabi, diyan kayo lumod sa monumento. Ang yung Diyos, hindi luluran. Sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt and the monument of the Lord. Dalawa, altar at monumento. Ito bang altar, lugar sambahan? Yes or no? Yes po, nasa lugar ng sambahan. Pero ang pagkakaiba po, wala pong mga no, at saka yung monumento po dyan, hindi po yan ang kanilang luluhuran. Hindi po katulad sa inyo ngayon no, na lumuluhod po kayo. Okay na ako dyan, no? Okay na ako dyan, Sam. Dito sa awit, 64, talatang 6. Yung mga sumira sa larawang inanyuan sa loob ng templo, sabi ng Diyos, ayon kay David, mangmang o hindi mangmang? Yes, mga mangmang po yun. Pero ang maliwanag po na yun po ay hindi yan bahagi ng ang tayo kabilang. So ang kinukuha niyo po na example, noon pong panahon sa Lumang Tipan, ang sabi, yun pong sa Lumang Tipan, exclusive lamang yun para sa kanila, awit 147 verse 19 to 20. So tayo, sa panahon tayo ng Bagong Tipan, so mali po yung kinukuha niya po na example. Next question. Ito mga satanista na tuwing sinasamba nila si Satanas, tuwing Black Mass, winawasak nila yung mga imahe sa imahe ng larawan na gamit ng Katolik. Tama ba sila o mali? Pagka satanista po sila, mali po sila. No, kasi satanista nga po sila, sabi mo. Pero yun pong sinasabi mo na yun pong mga wawasakin yung mga Diyos-Diyosan, wala pong mali doon, no? Kasi nga po ipinagbabawal po yan ng Diyos. Kaya nga yung gintong baka nung una, di ba, ay talagang po yun, pasak po yun. Sabi mo walang mali doon, iyon nga yung Black Mass. So tama pala yung aral ng mga satanista na wasakin yung mga imahe sa loob ng Catholic Church, tama pala sila. Yung mga satanista, kagaya nyo. Okay, dandahanin ko, baka di mo narinig sagot ko. Ang sabi ko, mali sila kasi mga satanista sila, no? Mali sila, satanista sila. Pero yun pong pagsamba nila sa Satanas, mali yun. Pero yun pong paggawa nila na kung saan yung mga Diyos-Diyosan ay sisirain nila, ay katulad din po sa panahon ni Moises, yun pong mga Diyos-Diyosan, pinapasira po yun. Sinong nagutos sa mga satanista na wasakin yung imahe ng pagmamayari ng Roman Catholic Church? Si Satanas o ang Diyos? Okay po, ang Diyos ay pwedeng mag-utos sa mga masama para yung mga para po i-correct yung mga tao po, pwede niya pong gawin yon. So, inaamin mo ngayon na yung mga satanista tuwing nagwo-worship sila ng Black Mass, kapananampalataya nyo or pananampalataya nyo yung ginagawa nila na wasakin yung imahe sa Catholic Church, pananampalataya nyo pala yun, Sam, yung ginagawa ng mga satanista, yes or no? No. No po, kasi nga po, hindi namin sinasamba si Satanas, no? Hindi sinasamba si Satanas. At lalong, hindi naman kami pumapasok doon sa mga simbahan ninyo. Pero ang ginagawa po namin ay pinapangaral po namin kung ano ba yung tama sa ating panahon. Sa ating panahon, ilagan natin yung mga bagay na tinatawag na Diyos-Diyosan, na yan mismo yung ginagawa ninyo, nilalapitan ninyo ngayon. So, hindi kami naging sarcastic no, na physical. Pero, sabi dito, okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid at isang malaking shoutout dito kay Marilyn. The Catholic Church claim to being the true church is based on its connection to Jesus Christ and the Apostle. Here on the explanation. So mahaba siya.
Shoutout din kay JR Lacre, sabi niya mga RCC satanista yata kasi hindi sila sumusunod sa utos ni Kristo, ang titigas ng ulo. Shoutout din kay Bro Neil Pristine, congratulations Bro Letra. Shoutout din kay Emmy Alfonso, nagtapat na ba kayong dalawa ni Bro Samuel? Shoutout din mga kapatid kay JR Alacri, kay Draxer Osmond, sabi niya wag kang tumawa boy, hindi mo matibag yung katotohanan. Shoutout din kay Emmy Alfonso, bawal nga luhuran talaga, sa Diyos lang inaalay ang pagluhod. Shoutout din kay Cirilio Castro sa Apocalypse 6:10, tanong bakit ang patay sumigaw sila? Sabi ni Marilyn, kayo Juan 8:44, ang diablo ang father nyo, hindi sa amin, kayo ang sulpot, magbigay ka ng talata na patunay na Satanas founder namin, kasi alam ko founder nyo yan ang diablo, so sulpot lang kayo. Shoutout din mga kapatid dito kay Noel Ramos. Next tayo Samuel, topic, patutunayan ko na ang mga santos ng Iglesia Katolika ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Shoutout din mga kapatid dito kay mamaya nyo na i-respond yung mga naghahamon mga bro ha. Shoutout din mga kapatid kay JR Lacre, kay Emmy Alfonso, at dito din kay Sexy Lady, sabi niya kaanib naman ng demonyo to si Sam. Shoutout din kay James Paul Constant, ang labo ng sagot ni Sam, Shoutout din kay Benji Montela Sako, Shoutout din mga kapatid kay Sarkly, pinong-pino na si Sam, hindi lang durog. Shoutout din mga kapatid dito kay May, anong itsura ng monument? At si James Paul Constant, GG, well played na agad kung sa Dota yan. At okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid at dako tayo sa final conclusion, at syempre mauna dito si Samuel Tahuda bilang negatibo mga kapatid na ang ginawang ribulto ng mga Katoliko ay naaayon sa Biblia. Bilang negative, Samuel Tahuda ng MCGU, 5 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat. So si Boy Letra dito lang tumatakbo sa Isaiah 19. Pero dapat niyang malaman na ito pong binabanggit sa Isaiah 19 ay magkaiba po doon sa ginagawa ng mga Katoliko. Kasi nga ang ginagawa ng mga Katoliko, nilalagay nila sa loob ng kanilang simbahan doon sa altar yung mga picture po ng mga nangamatay na ng tao or kung sino pa man, na doon na pinaluluhuran. Samantalang ito namang binabanggit sa Isaiah na ito'y tumutukoy sa Ehipto lamang, kasi ang mga Ehipto ay wala pa silang bahay-sambahan noong una para sa tunay na Diyos. So ang sabi diyan, magkakaroon sila ng kumbaga bahay-sambahan nila, at para makilala na yun ang bahay-sambahan, mayroong monumento na itatayo doon, no? Pero yung monumento na yon, wala po yan doon sa nasa ipinatong sa altar, no, na parang ginagawa ng mga Katoliko ngayon, kundi ginamit lang yan doon, hindi para luhuran, hindi para i-worship yon, kundi para pagkakakilanlan na yun po yung bahay-sambahan nila. So doon po sa lugar ng Ehipto. So pagdating naman po sa Bagong Tipan, meron bang binanggit ang mga apostol, no, na ito din gagawin natin sa Pilipinas, no? Kasi si John Paulo nakabasa, dinadala naman sa ibang lugar. Yan, tanda nga lang yan kasi nga wala pa ngang tunay na Diyos sa kanila. So binigay lang tanda. Dito sa atin na kilalang kilala na, meron bang inutos na maglagay din tayo ng ganyan? Meron bang sinabi na gagawa din tayo ng dambana, physical, tabernakulo physical? Wala po, no? Kaya mali po talaga yung ginagawa ng mga Katoliko, kasi nga po si San Pablo nung una, nung nung mga tao nung una na sinubukan siyang sambahin, ano sabi niya? May sinabi ba siyang ipagpatuloy niyo yan? Hindi, 'di ba? Kundi pinigilan niya ang mga tao na sumamba sa kanila. Yun, mga buhay pa nga yun sila, 'di ba? Ayaw na pinapasamba. Pero ito mga Katoliko, yung mga patay, yung picture noon, kanilang pinapaluhuran. Apostol nga, nung nabubuhay pa, ayaw magpaluhod. Tapos kayo ngayon, ginagawa ninyo yung picture ng mga patay, pinapaluhuran ninyo sa mga ninyo. Maling-mali po talaga. 'Di ba? Kasi ang sabi po ng ating mga apostol na inutos ka na ni Kristo, hindi po dapat natin isipin na may pagka-Diyos yan. Kanino po ba tayo luluhod? Efeso 2:10. So luluhod po tayo sa Diyos. Luluhod tayo sa pangalang Hesus. Yun po yung ating luluhuran. Tapos kayo, ang ipinapangaral nyo, luluhuran yung larawan ng kung sino-sino. Sino sa atin ang lumalabag sa Biblia ngayon? 'Di ba?
So diyan talagang gibang-giba po no yung mga itinayo ni John Paulo no kasi inaangkin niya yung mga bagay na hindi naman pala para sa kanila. Ang tunay na para sa atin, ito pong nakasulat sa New Testament natin ngayon, diyan po ibinigay yung mga utos, wala pong sinabi diyan no na gumawa ka ng larawan, magluhod ka, kundi ang sabi, huwag mong isiping may pagka-Diyos yan, kaya huwag mong luluhuran iyan. So pagka sinabi pong huwag gagawa, huwag isipin, so hindi ka palang makakagawa, no? Kasi nga sa pag-iisip pa lang ipinagbabawal na. Pero sa inyo, nakagawa kayo mismo, doble ang kasalanan ninyo. Kasi hindi naman kayo makagawa kung hindi nyo iniisip. Hindi po ba? So malaking kasalanan po yan sa Diyos, dobling kasalanan po yan. Kasi bago mo nagawa yan, ay inisip mo muna na itong gawin mo, tapos niluhuran mo pa. So kanina ba tayo luluhod? Maliwanag ang sabi, no? Tayo'y luluhod sa Diyos. Sa pangalang Hesus, luluhod po tayo sa Diyos. Hindi po sa kung anong larawan ng mga namatay na katulad ng ginagawa ng mga Katoliko. Kasi yung mga revolto nila, no, kung sino-sinong mga Santo Papa nila, kung sinong mga tao noong unang panahon. 'Di ba? Yan ba? Buhay pa ba sa panahon natin ngayon? 'Di ba patay na? Patay na yan. Hindi yan dapat luhuran pa. Ang ating Panginoong Hesukristo, wala siyang sinabi na ako, buhay ako na sa langit, gawa kayo ng larawan dito sa mundo. Yan yung luluharin niya. Wala pong ganon, no? Dahil ang tunay na mananamba, sumasamba sa espiritu at katotohanan. So ito namang mga Katoliko, sila ay sumasamba sa litrato at mga larawan. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Ang tunay mananamba, espiritu. So hindi, pagka sinabing sasamba sa espiritu, hindi mo po kailangan ng anumang mga physical na kagamitan para makagawa ng mga spiritual na pagsamba. Kasi nga po, 12:1 ng Roma, ihain yung ating katawan. Hindi ka pala maghain dyan ng mga physical na mga litrato. 'Di ba? Kundi yung katawan mo pala, yung ihain mo, na yan mismo yung pagsamba mo. So mali po na gagamit ka ng mga larawan, no, na mga picture frame na yung luluhuran dahil ang sabi, dapat po yan ay ating ilagan. No? Bilang mga tagasunod ni Kristo, ilagan po natin yung mga bagay na ganyan dahil sa namang paraan, wala po yung pagka-Diyos. Kaya mali po na atin po yung luhuran. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang ginawang revolto ng mga Katoliko ay naaayon sa Biblia. Boy letra ng Roman Catholic. Your time start now. Alright, so naglatag ka ng bago conclusion na. Hindi naman tayo dito magdidebate hanggang bukas. Itong Juan 4:24, hindi yan nangangahulugan na walang kagamitan, walang material. Ang sinabi lang dyan na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, yung mag-worship ka nang hindi ka pinipilit. Katotohanan at spiritual, yun yung telemata ng yung kaluluwa, yung pagnanasa na makita ang Diyos. Kawari, dito sa Efeso 5 talatang 19, magsiawit kayo ukol sa Espiritu, ng mga nag-aawit ng mga nagpupuri sa inyong puso sa Panginoon, o pagsambang espiritual to, awit sa Espiritu. Di ba may material? Umahabol ka pa, ang dami mo pang pinapasok na topic, yung intercession, Ecclesiastes 9 talatang 5, kaya nga sabi doon, sa ilalim ng araw, yun yung mga material, yung material substance natin, sa ilalim ng araw, wala na yan nalalaman, patungkol yun sa bangkay. Pero Mateo 17 talatang 3, yung mga kaluluwa, nakipag-usap pa nga kay Kristo, mga santo. O di ba, dali lang i-rebat. Nagdadagdag ka pa ngayon dun sa Isaiah 19, 20, 21, para sabihin ko sa iyo, Sam, pag binasa mo yun sa 22, kasama mga Assyria doon, pati mga Israel, katuparan sa Catholic Church. Andali nyo lang gibain eh. Sa totoo lang. Malikot kasi ako pagdating sa Bible. Ito ang Catholic Church, kabisado buong Bible. Kayo, magbasa kayo pa, isa-isang talata eh. O may talata doon sa awit na na may mata, hindi nakakita. Sure ko, hindi nyo binasa yung buong aklat ng awit eh. Di ba ganyan kayo magbasa? Hindi nyo binabasa yung buong aklat ng awit. Mabihira kayo, doxology yan eh. Pinapakita lang yan yung pagsamba sa mga rebultong Diyos-Diyosan, walang kabuluhan. O ngayon, dito sa Isaiah 19:19, Egypt lang to. Una sa lahat, inamin mo, mga Kristiyano to. Talo ka na. Efeso 4:4-5. Kristiyano, may isang pananampalataya. Hindi pwede yung aral nila sa kanila lang. Pag mga Kristiyanong Ehipto, sa kanila lang. May aral kayo sa Ehipto, mga Coptic Catholic. Wala namang ganun eh. Kasi Bible alone kayo. Sabi dito sa talatang 22,
Sabi dito, sa 23, sa araw na iyon magkakaroon ng langsangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria, at ang mga taga-Assyria ay magsisipasok sa Ehipto, at ang mga taga-Ehipto ay sa Assyria, at ang Ehipto ay magsisisamba sa mga Assyria. At sa araw na iyon magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria, na pinagpapala sa gitna ng lupain. Magkakaisa nga lahat ng tao. Katuparan to sa Christianity, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Talo ka, Sam. Hindi lang yan sa Ehipto. Iba yung pananampalataya ng mga Kristiyano sa Egypt, sa amin. Ang labo naman nung rebuttal mo, Sam. Suntok sa buwan yun ah. Ngayon, nirebat ko, yung rebuttal ko mabigat, ginawa kong demonic yung aral nyo, which is hindi mo matutulan. Ang sinabi mo na lang, yung mga satanista, pwede rin utusan ng Diyos yan. Mali, iba yung aral nila, no? Dito sa 2 Korinto, sa 15 talatang 17, mahirap talaga pagka kinabisado nyo yung Bible, no? Sa Catholic kasi kabisado Bible. Mga Protestante, pili-pili lang, no? Sabi dito, pwede mo bang pagsamahin yung aral nila sa aral ng Kristiyano? Hindi nga eh. Sabi dito, sabi dito, huwag kayong makipumatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pagsasama mayroon ang kaliwanagan at kadiliman. Nasa kadiliman sila, Sam. Kung ang doktrina mo naka-inline sa kanila, nasa kadiliman ka rin. Kasi hindi mo pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman. Worship yun, Sam. Worship yun. Black mass yun. Yung pagbasag nila ng mga banal na imahe para reliyon sa awit 64 ng mga mangmang, mga satanista, kaaway ng Diyos. Pag sinabing kaaway, satanista, winawasak nila yung imahe dun sa loob ng simbahan para reliyon sa Satanic Bible at sa aral nyo parehas. Anong tawag dun? Demonic, diabolical. Ganyan ang gawain nyo. Wasakin yung mga banal na bagay. Anong sabi ni Kristo? No? Mateo 7 talatang 6, huwag nyong ibigay ang mga banal na bagay, no? Huwag nyong ihagis ang inyong perlas sa mga baboy. Yuyurakan nila ito, at huwag nyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Kaya pag nahawakan nyo yung mga banal na bagay, winawasak nyo. Anong tawag doon? Mga baboy at ng mga aso. Kagaya yung isang SDA, dinuruan yung holy water. Yan ang mga doktrina nyo, sacrilege. Ganyan ang gawain ng mga satanista. Yung aral nyo, subliminal message yan. Hindi talaga sa Diyos yung mga aral nyo. No, yan ay utos ng Diablo. Hindi ang Diyos ang nag-utos doon sa mga satanista. Si Satanas nag-utos doon, Sam. Pambihirang lakas naman ng loob nyo sabihin yung utos. Yung Diyos nag-utos sa mga satanista. Bago revelasyon yan ah. Ang galing, no? Talaga, magbagong buhay na kayo mga protestante, no? Lahat na nakasaksi dito, no? Pag hindi ka nagbagong buhay, mapapahama kayo. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Roman Catholic Church and MCGU. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna magpasalamat ang ating mga debater. Unahin natin si Brother Boy Letra. Salamat ko muna, bro. Alright, salamat Brother Rasha. Kasi kaibigan ko si Sam, no? Matagal ko na ito nakasama sa DevCon, no? Marami na rin kami members dito. At sa mga sumuporta sa akin, syempre si Brother Fred TV, no? Meron siyang YouTube channel. Nandun lahat ng mga iba't ibang debate ng mga Katoliko sa TikTok, no? Nawala sa channel namin. Nandun sila yung mga debate nila SEC, nila INC na Catholic, at iba pang mga sila Joan Arc. Nandun sa channel ni Uncle Fred TV. Nandun din yung mga debate ko, no? Nire-record niya, pinaparecord ko para lumaganap yung pinaglalaban ng Catholic Church. Again, no? Ang kapurihan sa Diyos, ang lahat ng aking knowledge galing lahat to sa Diyos. Ito'y sinishare ko dahil binigay sa akin ng Diyos, may obligasyon ako na ipangaral ang lahat ng aking malalaman, at bawal ako tumahimik kasi binigay niya na to sa akin, no? Ang pinagkatiwalaan ng malaking bagay ay paghahanapan ng malaking bagay. So, syempre, kailangan ko itong i-share sa inyo lahat. Hindi ko ito itatago sa baul. At sana i-share nyo rin sa iba, no? So, subscribe nyo yung aming YouTube channel, Boy Letra. Brother Sam, salamat hanggang sa ulitin, mga bro. Okay, so suportahan nyo mga kapatid, Fred TV sa YouTube channel at Boy Letra mga kapatid, at dito din sa kanilang mga YouTube channel. Pasalamat din, Brother Sam. Yes, no, maraming salamat Boy Letra, no, kasi yung naka-schedule talaga sa akin na debate ngayon is nagpa-reschedule siya eh. So buti merong pumalit na at natuloy yung debate, topic iba na yung kalaban. So ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo dahil nakapagpahayag tayo no, ng mga katotohanan ng salita ni Kristo. So yun po ay isang kumbaga karangalan po sa atin, no, na makapagbahagi ng katotohanan. Kaya salamat po sa lahat ng mga nanonood. Sana meron kayong natutunan. Kung meron mang nasaktan,
pagpasensyahan nyo na, ang atin lamang po dito ay sa aral lang po tayo at hindi sa personal. So, Brother Rasya, salamat no, sa pagmamoderate at salamat po sa Diyos. Okay, at yung YouTube channel mo, Sam? Oo nga pala. Yung YouTube ka po, sa mga nanonood sa TikTok, yung may mga, din tayo sa TikTok dyan, search nyo lamang yung pangalan sa YouTube, no? Samuel Tahoda, nandun po lahat yung mga debate ko. Maging ito na debate namin ay upload ko din mamaya sa YouTube para naman pwedeng balikan ng mga hindi nakapanood ng live sa debating ito. So, lilipat tayo mamaya sa TikTok. Hintayin niyo ako dyan. Salamat. Ayan, so Samuel Tahoda, search nyo lang sa YouTube channel mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Meron akong nakuhang dalawang hamon kay Boy Letra versus doon kay Fernando Camacho. At dito din kay Sam, merong naghahamon sa iyo sa comment. So pwede nyo i-respond yun mga kapatid at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform mga kapatid. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. At syempre mga kapatid, yung inyong obligasyon. At paki-follow na lang yung Russia Debates mga kapatid. Nasa YouTube channel yan dahil ang debate na ito ay pupunta din doon. Maraming salamat din sa ating mga bisita dito. Yung si Brother Fred TV. Thank you bro. Si Brother Nash sa TikTok mga kapatid. Sa mga nasa TikTok, maraming salamat mga kapatid. At dito din kay dito sa ating mga sa aking Facebook mga kapatid, lagi akong nagla-live dito, Russia TV, Russia Vista mga kapatid, paki-follow na lang ako dahil talagang punuan na yung aking friend list, no, so you can follow me mga kapatid. At mga kapatid, gusto ko lang i-promote again mga kapatid yung ating debates. You can PM me kung gusto nyong maghamon sa dalawang ito. Nandito si Brother Boy Letra ng Roman Catholic at Brother Sam Tahuda ng MCGU. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. When you are near, your light breaks through our deepest fear. You make the